Iniimbestigahan ngayon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang manoy questionableng pagpapadaan ng pork barrel ng ilang mambabatas sa Philippine Forest Corporation. Ang halaga ng PDAF, mahigit 470 milyong piso. Mula po yan sa 2 senador at 37 kongresista. Nakatutok si Maki Pulido. Sa administrasyon ni Pangulong Aquino mula 2010 hanggang 2012, aabot sa 471 million pesos ang pork barrel ng mga mambabatas na idinaan sa Philippine Forest Corporation na isang subsidiary ng DENR. Noong nakaraang taon pa raw pinaimbestigahan ni Environment Secretary Ramon Paje ang PhilForest. Pagkaupo raw ni Paje, pinagbawalan na niya ang pagpapadaan ng PDAF sa PhilForest. Nagulat na lang siya nang makita ang financial reports nito. Unfortunately, the funds were released directly to PhilForest. So even the DNR Central Office was not furnished of the release of funds. Sa mga napag-aralang dokumento ng DENR, 150 million pesos ang pork ni Senador Gringo Honasan na idinaan daw sa PhilForest at ipinatupad ng mga NGO. 55 million pesos na pork ang inilaan daw niya sa Pangkabuhayan Foundation Inc. noong 2010. Batay sa SEC records, ang address ng Pangkabuhayan Foundation ay 31 Ignacio Avenue, North Susana, Barangay Matandang Balara, Quezon City. Wala sa nabanggit na address ang foundation. 95 million pesos naman ang inilaan daw na PDAF ni Honasan sa PhilForest noong 2011. 5 million pesos dito ang inilaan daw sa Pangkabuhayan Foundation, 50 million pesos naman sa WorkPhil Foundation at 40 million pesos sa Focus on Development Goals Foundation. Maliban kay Honasan, nagbigay rin ng 5 million pesos si Senador Lito Lapid sa PhilForest na napunta sa Focus on Development Goals Foundation. 37 congressman din ang nagpadaan umano ng kanilang pork barrel sa PhilForest na umabot sa halagang 316 million pesos. Sinisikap pa ng GMA News na makuha ang kanilang mga pahayag. Pinakasuki raw ng mga congressman na ito ang NGO na Kapusot Kapamilya Foundation Inc. 23 beses nakatanggap ang NGO na ito ng pork barrel mula 2010 hanggang 2012. Napuna na ito ng special audit ng COA mula taong 2007 hanggang 2009 dahil sa di umano'y ghost at under-delivery ng agricultural kits. Sa Memorandum of Agreement daw na nilagdaan ng mga mambabatas, PhilForest at NGO, ginarantiya ng mga mambabatas ang kredibilidad ng mga NGO na pinili nilang magpatupad ng proyekto. Kasi tripartite yung MOA, the president of the NGO, the president of PhilForest, and then the legislator. And in one of the provisions nga ng MOA, it is provided that they warrant the legitimacy or the capacity rather of the NGO. Tuloy ang pag-aaral ng DENR sa mga transaksyon ng PhilForest, mga mambabatas at NGO, pero may mga napansin na raw silang mga pagkakamali. Initially kasi may mga nakikitang lapses, no, at the minimum negligence, no, for example, sa accreditation ng NGOs. Sa isang pahayag, sinabi ni Honasan na ang development fund daw na inallocate niya sa PhilForest ay para umano sa long-term alternative fuel at reforestation projects na nagpapatuloy pa rin daw. Ito rin daw ay naayon sa mga alituntunin at nakadokumento. Ayon naman sa media officer ni Senador Lito Lapid, wala pa muna silang ibibigay na pahayag sa ngayon. Una na rin sinabi ni Lapid na pabor siyang mabuwag ang pork barrel. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.